Ayan, magandang good morning po mga kapanalig. Ayan, so, ayan, active na active So, hindi ako maliligaw ngayon na ka-talkers, no? Kasi tuwing Webes, no? Minsan kasi kapag nag-ano rin, no? Na pag nagko-crossover kami sa mga programs, no? Minsan pag wala si Father Jade, nagcho-Tuesday ako. Kapag wala si Father Franz, nagma-Monday naman ako, di ba? Ganon din ang mag-Sweethearts, nagmi-Merkules ako. Kaya minsan, napagkakamalan yung Webes doon sa Tuesday, yung mga ganyan. So, yan po. Magandang good morning po ulit. Ayan. So, ngayon ko lang nakita, mas lalo na si Kuya Edgar after 3 years, no? Doon, mula pa sa kalakbay ng kabataan pa yan, no? Wala pa po ako sa katoktahanan. Nandun na si Kuya Edgar, nag-ano na yan, nagme-message na, comment na, no? Kung sino nga ba itong si Kuya Edgar na makata, no? Sa lahat ng bagay. So, yun po. So, ako po yung Papa Bear, no? Misyonaryong Galagalang Oso. So, yan po. So, please follow rin po ang Dasal Pasyal ni Papa Bear na Facebook page po, no? So, yan. Nakakahiya pala pag may tumitingin. Pangatlong beses ko na po kasi ito magkapanalig day, no? Nang unang dalawa ay talagang online. Tapos nandito rin po ako noon, pero somehow mas napapatingin tuloy ako sa tao kaysa doon sa camera. Nandito yung camera pero nandito ako kasi ang gaganda at saka gwapo ni Kuya Edgar, no? Si Nanay Amor talagang humarap pa talaga dito na nagpakahamarap pa, no? So finally si Ate Amor, si Sister Amor, nakita ko na rin, no? So yun. Kasi mga binati ko lang sa mga binabati ko lang sa katoktahanan ngayon ay nandito na. Face to face na tayo, no? So, sana pa naging ganito, no? Yung ganyan, no? May time. At gayon din mga kapanalig, no? Ang ating mga bisita ay hindi lang po galing dito sa Metro Manila, no? Nagaling pa po sa mga lalawigan, no? Sa probinsya, Bulacan, Cavite. Ako po galing pa ng Nueva Ecija, no? Ganun po kalakas si Erica Cabiles at saka si Coy Lopez para mag-imbita sa akin. Alam niyo po ba sa katoktahanan, hindi pa ako nakakapag-live dito 2 buwan na. Mula pa ng December hanggang ito, nag-February na, no? So, nagkatoktahanan ng Webes with Miss Boots and Miss Chichip, tapos hindi pa ako nakapunta dito live, no? So, mag-anniversary na rin po ang katoktahanan sa darating po na February 12 to 16 po. So, the whole week of that is our celebration po ng katoktahanan sa ika-6 na taon na po dito sa Veritas 846. So, sa tingin niyo talagang ganun na talaga, no, nakatagal ang katoktahanan sa Veritas. Ayan. So, ang aking naka-assign ngayon ay pangatlo ko na to, no? So, mula kay Jesus, no? Si Jesus bilang ating tagapagligtas, at gayon din si Inang Maria, at gayon din si Jose bilang ating mga ehemplo para sa pagiging kababaang loob, no? Sige. Nagpa-assignment ako sa Veritas, sabi ko bibigyan ko kayo ng microphone, no? Kasi matututo kayo sa akin, matututo din muna ako sa inyo. So yun yan. Nandiyan na ba yung microphone? Ready na ba? Ayan, no? Baligtad, no? Anong feeling kapag yung mas bata sa inyo ang nagtuturo? Sige po, habang binibigay po yung microphone, no? Masaya. Sige ate, paano natin sa microphone? Ayan. Masaya po kasi bilang matanda po, may new learning po kaming makukuha na. Okay, so yun. So, hindi naman naaasiwa kapag bata ang nag-aano. Kasi kadalasan, di ba, pag bata, parang hindi na pinakikinggan ng matatanda, yung mga ganun. Sorry sinabi yung matatanda. Off yun, no? Medyo nakaka-off ng konti kapag mas lalo na sa bandang kalakhan ng norte ng Luzon, no? Yung pinanggalingan ko po sa Diocese of Cabanatuan, ayaw nilang matawag na matanda. Yung mga gano'n, no? Talagang, pero that's the reality, no? Sa amin nga sa Bicol, sa side ng father ko, ang tawag sa mga matatanda, gurang. Yes, oo, gurang. Kaya nga ang aming Diyos, ang Panginoon namin, ang tawag namin, kagurangnan. So, amang kagurangnan, no? So, sa Bisaya, Ginoo, di ba? So, yun. So, kaya pag nakarinig po kayo sa akin, oy mga gurang, hindi yun panglalait sa inyo. At actually, yun yung tawag talaga, matatanda pag gurang, no? Pero pag colloquial, di ba, may tinatawag tayong thunders, mga ganyan. Ayan, no? So yun. Tapos, minsan ayaw pa talagang magpatawag ng lolo at lola, di ba? Gusto natin mamita, tapos yung ganyan, mamito, dadito, mga ganyan. Lolo, ano ba yun? Basta may pa eh. Papa Lolo, Mama Lola, mga ganyan. So,
piniprefix pa. So yan. So doon tayo in that point, no? Kasi yung ating pag-uugali na ganun, baka hindi tayo nakakasunod sa ehemplo ni Maria at gayon din ni Jose, no? So yan. So bago natin simulan kay Jesus, no? Punta muna tayo kay Maria at saka kay Jose. Mas mariing kasi tignan natin yung pinag-ugatan ni Jesus bilang tagapagligtas, bilang Mesiyas. Sige, anong pagkakakilala ninyo kay Maria at saka kay Jose? Sige, volunteer muna. Microphone. Taas ang kamay. Kamay sa dibdib. Ganyan. Maria po ay isang babaeng may kababaang loob at itinuturing kong siya spiritual mother. At si San Jose po ay isang tahimik na tao. Tahimik na tao, no? So yan. Ano pa? Bakit nagkaroon nga ba ng kababaang loob? Bakit mas highlight ang pagiging mababang loob ni Maria at saka ni Jose? Sumusunod sa ano. Okay, kapag may kababaang loob tayo sa ano, i-reiterate ko lang, no. So 'di ba bakit may ganung kababaang loob sila, no? So dahil sumusunod sila sa Panginoong Diyos, no? Kapag meron tayong kababaang loob, anong nangyayari sa atin? Anong pag-uugali ang nai-emulate natin? Ano yung nailalabas natin sa ibang tao, mas lalo na sa atin, kapag meron tayong kababaang loob? Sumusunod, the first one. Umuunawa, nakikinig. Okay, tatlo, no? Sumusunod, umuunawa, umiintindi. Nakikinig. Okay, so yun, parang naulit ko. Nakikinig, umuunawa, sumusunod. Okay, doon tayo maglalaro. Sige, so yun yan. Tamang-tama po yan, no? Maraming salamat sa ating kapanalig dito na active, no? So yun yun. Actually, wala akong topic. Meron lang po akong tablet. Props lang yan, no? So yun yun, no? So maganda rin po. Yan yung maganda kapag yung dasal pa naman ni Sister Amor, tumalab talaga sa akin ngayon. Hindi, anyway, kasi ano na yun nakakand na rin sa akin, no? Kasi paulit-ulit to, maganda to no? Mula ng simbang gabi natin, December 16, magpasa hanggang ngayon, paulit-ulit po yung ating ebanghelyo, no? Sige po, simulan natin doon sa kababaang loob nga ni Inang Maria at gayon din ni Jose, no? Kay Jose, maalala natin sa simbang gabi, anong nangyari doon sa pakikidivorce sana ni Jose doon? Natuloy ba o hindi? Hindi, di ba? So yun. So you will read that in Matthew chapter 1 verse 20 to 25, no? So yun po. Na kung saan nangusap sa kanya yung anghel, no? Nakinig naman doon si Jose, no? So saan niya napakinggan yung pabatid ng anghel kay Jose? Sa panaginip. Madalas ba kayong nananaginip? Na hindi nyo na naaalala. Pero actually, di ba, tayo daw, sabi daw, may mahigit ilan tayong panaginip na nagagawa sa loob ng 8 oras, di ba, ng ating pagtulog. Pero hindi natin naaalala ang mga yon. Pero kay Jose, it's very highlighted na sa kanya na kung saan yung anghel ay nakipag-usap sa kanya, no? Na kung saan na tatakasan na sana niya si Maria, no? Pero ang ginawa niya ay pinakatandaan niya yung panaginip na yon at sumunod siya, no? At gayon din, kadugtong noon ay hindi siya makikinig kung hindi siya humble, no? Kung wala siyang kababaang loob, no? So ang ginawa ni Jose ay nakinig, no? Wala siyang worry about doon kay Maria na siya ay pakasalan ng tuluyan, no? They were actually already engaged, no? Alam niyo po ba mga kapanalig, sa panahon po ni Maria at saka ni Jose, ang pagkakasal po ay ginagawa ay mahigit 1 araw. Kaya nga mapapansin natin yung parable or talinghaga ng 10 berhen or dalaga, the 10 virgins, 5 ang hangal, 5 ang mga wise or matatalino. So yun yun. So na kung saan yung 5 hangal ay hindi nakadala ng extra oil, di ba? Yung time nun para sa kanilang lampara. And the other 5 ay may extra, yung 5 babae ay may extra dalang langis, no? Na kung saan, kasi nga buong mag-araw or mahigit 1 araw ang kanilang paghihintay bilang abay, no? At yung abay, by the way, sa Nueva Ecija, kung saan na tayo napunta, no? Sa Nueva Ecija, ganun kasi dugtong-dugtong no? So yun, sa Nueva Ecija, ang tawagan natin bilang magkaibigan, abay, no? So yun. I don't know with Bulacan, no, yung mga ganun, no? Ibig sabihin, yung pagiging abay,
pagiging katuwang, no, sa lahat ng bagay. You will be the one na magbibigay liwanag sa isa't isa, no? So yun. Kaya nga yung bridesmaids, kaya nga ito sa mga kasal, napunta naman tayo sa kasal, no? Sa kasal, yung mga abay, wag dapat kayo maging maarte, hindi dapat kayo mag-inarte sa kasal, no? Hindi kayo ang bida sa kasal, dapat kayo ang nagbibigay liwanag doon sa daanan ng ikakasal, especially doon sa babae. Pero sa tradisyon ng mga Israelites, lalaki ang iniilawan, no? So yun. Kaya yung palate-late po dyan ng mga bridesmaids, mga ninong at ninang, naku po, yan, napapagalitan ko po yan sa kasal, yung mga ganyan. Tapos, bakit ko napagalitan minsan? Kasi yung ninong at ninang, minsan, sila pa yung napakaingay, yung mga ganun. Minsan, eto, nag-homily na ako, nagbibigay na ako ng payo doon para sa mga ikakasal ko. May nadinig ako na ninang at saka yung abay, anak, pakiload naman ako ng GCash, mga ganyan. Hindi talaga, ang lakas talaga ng boses. Tapos sabi kong gano'n, kailan pa ba bang matatapos yung GCash na yan? Iloadan mo na nga, sabi kong gano'n. Ang ingay-ingay yung mga gano'n. So yun, no? So yan, ang abay ay magiging katuwang sana, magbibigay liwanag sa ikakasal, no? So yun. Kaya si Jose, noong time na yon, they were already engaged, no? Kay Maria, at yun din, kaya nga, naisipan niya na nung si Maria ay sabi nga daw na chismis na marites na siya ay buntis, naglihi, no? So binalak niyang hiwalayan ito, no? Tumakas na lamang at hindi matuloy yung pagpapakasal sa kanya, no? So yun po. So yun ang ginawa ni Jose, no? Kung wala siyang kababaang loob, hindi siya makikinig sa anghel. Kasi ang anghel, hindi naman natin talaga nakikita yung mga ganyan. Only in the dream, no? Sa panaginip, hindi pa nga natin paniniwalaan yon kasi nga ay panaginip lamang, no? At minsan binibigyan pa nga natin ng interpretation, 'di ba? Pag panaginip kunyari ganon, nag-uusap. In reality, sasabihin natin, ay wala namang nag-usap, 'di ba? Pag kunyari natuklaw ng ahas yung mga ganyan, ibibigyan natin ng ibang interpretation. Kaya si Jose ay may kababaang loob, ay siya ay nakinig, no, doon sa kanyang panaginip, no? Hindi niya magagawa 'yon kapag walang kababaang loob. So importante sa atin na meron tayong pag-uugali ng kababaang loob. So una, nakinig, no, si Jose. Pangalawa, sumunod siya doon. Hindi lamang pumasok dito, lumabas sa kabila, bagkos nagnilay, nagbulay-bulay si Jose. O nga, no, kung hihiwalayan ko si Maria, anong mangyayari kay Maria? Kasi kapag doon, 'di ba, sa panahon nila Jose ni Jesus, kapag ikaw ay naglihi at walang lalaki, ang gagawin sa iyo ay babatuhin, stone to death, no? Hanggang kamatayan ay babatuhin ka, no? Dapat parang ganoon, talagang patay na patay ka dapat, yung hindi ka na humihinga, yung mga ganun. Kawawa ang babae, no, kapag nabuntis na walang nanagot sa kanila, no? So yun. So nagbulay-bulay sa yun. Kakaawa kaya yung mga ganun, no? So yung inabutan pa natin yan in the 1800s, di ba? May mga stone to death. Hindi lang bato na ganun. Talagang malalaking bato talaga. Boulders. Talagang siguradong patay ka talaga. Yung mga ganyan. So, ganyan ang ginagawa sa mga stone to death, no? So, sa panahon ng Romano, sa panahon nila Jesus, may mga ganyan. So, nakinig, sumunod sa pamamagitan ng pagbubulay ni Jose. And lastly, ano yung isa? Umunawa, no? So, umunawa si Jose dahil nga doon sa kanyang kababaang loob, no? Umiintindi siya doon sa mga magiging sitwasyon. Even for him, no? Sa kanyang sarili na rin, ay pinag-isipan niya yung kanyang sarili na, nako, kakantsawan din ako nitong mga ito, ng mga kalalakihan na ito, no? Nandiyan na nga yung palay, di ba? Parang no, nandiyan na nga yung bigas, nilayuan ko pa, no? Na kung saan inalok siya ng Diyos na siya ang maging foster dad, na maging tatay ng tagapagligtas ng mundo, tapos hindi pa magiging magaganap, no, nang dahil sa kanya, no? So yung kumbaga naghintay ang Diyos ng napakatagal kung sino yung the right person na para umako doon sa pagiging tatay ng tagapagligtas natin, no? Kasi kapag hindi tinuloy, imagine, no, kung ako nga si Jose, no, kung tayo yung Jose, imagine kapag hindi umuo din si Jose at tuluyan niyang hiniwalayan si Maria, ilang years pa kaya ang magiging ang paghihintay para makita natin yung Mesiyas, yung tagapagligtas, no? Imagine from Adan and Eva hanggang kay
kay Jesus, no, yung magiging tagapagligtas. It's supposed to be in the Genesis. It's supposed to be parang ganun doon sa panahon ni Adan at saka ni Eva. Ang nangyari kasi kay Eva ay nagpadala sa tukso, nagpadala doon sa sinabi ng ahas, no? Unlike dito kay Jose at saka kay Maria, especially for Mary, ang ginawa niya sa ahas, ano yung nakikita niyo sa image ng Immaculate Conception? Sa paanan, tinapakan niya yung ahas. Sa ulo ha, huwag niyong tapakan sa katawan. Baka sa katawan, pumulupot at tuklawin din kayo ha, pag mga ganyan. Kaya pag inuhuli po yung ahas, sa ulo po, no? Pero kapag minsan baka magkamali, wag na lang. Ganyan. Palagpasin niyo lang po pag ganyan, no? Pag hindi niyo kayang hulihin yung ahas, no? So yun yung nangyari kay Jose, no? Kaya yung sa kanyang kababaang loob, nagawang nakinig, umunawa, at yun din sumunod, tumalima. No? Gamitin natin yung word na tumalima. Kasi pag sumunod, following the instructions, yung mga ganun. Pag tumalima kasi, tumitimo, no, sa ating puso yung pagsunod natin sa Diyos. Kasi kumbaga, pag talima ay nandoon yung kahit ayaw mo, no, na talagang susunod at susunod, hahatakin at hahatakin ka ng Diyos, no, dahil nga sa kababaang loob na meron ka. At ang kababaang loob, ito ay kalugod-lugod sa mata, sa puso ng ating Panginoon Diyos. And it is also our tickets, no? Ito rin ang ating, passes pagpasok natin sa langit, no? Kaya nga si Jose, siguro sa kanyang traits na gano'n, na pagiging mababa ang loob, no? Kahit maikli lang ang ating pagkilala sa kanya, pero for sure, ay nandun na yun sa langit, no? Nandun na rin yun sa, sa kaharian ng Diyos. So yan si Jose, no? Aside from that is yung pagiging provider ni Jose, no? Na kung saan, nung sila na ay magkasama ni Maria at ngayon din ay papanganak na nga si Jesus, if we still remember in the simbang gabi, di ba, na kung saan nakikinig talaga palagian si Jose. Pag sinabi ng angel, uy, tumakas muna kayo, punta muna kayo doon sa Egypt, mga ganyan-ganyan. Kasi papatayin lahat ng mga panganay na lalaki. The 2 years old below, no, yung mga ganyan. Kasi ito po ay threat doon sa trono ng Herod, di ba, kay Herodes, na kung saan napakagahama, kabaligtaran ng pag-uugali ni Jose, na kung saan na siya ay mapagmataas, no, magahaman, greedy, no, na kung saan ay napakadamot sa lahat ng bagay, no. So kabaligtaran ng kay Jose. So ilang years din, no, na sila ay nagtago, si Maria at si Jose. Kung hindi sa pamamagitan ni Jose, kung hindi siya nakinig, no, patay si Jesus, patay din si Maria sa mga pagkakataon. Parahil din siya ay hindi na rin makakabalik doon sa Israel, no, because of that, because he will be also a threat to the throne of ni Herod, ni Herodes, no, pagiging Herod, no. So yun yan. Ang Herod po pala, hindi siya pangalan, no, isa pong trono, isang posisyon, no, sa panahon ni ng mga Romano. So yun po. Kaya pag may narinig po kayong Poncio Pilato, hindi po yun pangalan. Posisyon din po yun, no. Herodes ay babae, no. So yun po, ang Herod ay lalaki. So yun po. Pero minsan napapagkakamalan natin ni ganyan, di ba? So yun. Kunyari, ang Cesar, di ba ang Cesar ay ginagawa nating pangalan ngayon. Ang Cesar ay Tsar sa Russia, di ba? Ang ibig sabihin ay ang katumbas nito ay duke, mga ganyan. So Julius Caesar, Augustus Caesar, di ba yung mga Romano na ito, mga emperador na ito. So yun po. Oy, may nakita akong naka-OCD. OCD po ba yan or Third Order Carmelite? Si Ateng. Third Order Carmelite? OCD? Yes. OCDS. Carmelite po ako. Ayan. Okay. Nakipagchismisan. Ha? Apo, sige po. Nakipagchismisan no, habang naka-on air. Sige, so yan po. Okay, so yan po si Jose, no? Nakikinig. So yan po. Sumusunod, tumatalima. So tumatalima, umuunawa. So yan. So yan si Jose. Punta naman tayo kay Maria. O sige, ito mas marami kayong deboto kay Maria. Ano pa? Sige, raise your hands. Tungkol kay Maria, sino si Maria para sa inyo? Hoy, salita. Volunteer. Microphone. Ayan. Sino si Maria? Tita Amor. Okay. Si Sir Amor. May kodi ko pa.
Si Maria po ang ina ng lahat na ating dapat natularan. Mababang loob, Okay. masunurin din. kung ano ang sinabi sa kanya, mapagmahal. Halos lahat po ng magagandang ugali ay na kay Maria. Okay. Kaya siya ang pinili ng Panginoon upang magdala sa Panginoon na magliligtas sa atin. Ayun, okay. So, katulad din ni Jose, no, na maging ehemplo din natin. Ano pa? Sino si Maria para sa atin? Maraming mga deboto dito ng Maria. Tapos ngayon, nandito tayo sa Veritas. We have Our Lady of Veritas. Ayan, si Brother Edgar. Si Inang Maria po ay mapanalangin. Po. Yan, mapanalangin at yun nga po yung mapagkumbaba. Okay, Yan po. mapagkumbaba din. Okay. Ano pa? Mga bagong dating. Sino si Maria? Uy, OCDS ka. Sige. Si Sister. Sister, pakilala po kayo muna. Tapos, OCDS. Ikaw lang naman nandito na OCDS. O hindi, yung katabi mo. Hindi po. Kayo na po. Sige po. Sister Mars Mangalindan Mars. from St. Vincent de Paul, Apo. Paris. Under Sino si Our Lady of Mount Carmel para sa iyo? Thank you po. Almost 10 years akong Carmelite. Okay. Because meron kami doong Apo. asosasyon sa St. Vincent de Paul. Yes. Nagtayo ako ng Carmelite. Apo. So, sino si Maria sa inyo? Kung 20 years ka ng OCDS. Siya ang ating ina. Oh, siya ang ina? Ano pa? Yes. Siya yung tagapagtaguyod natin. Tagapagtaguyod ng Carmelites. Kasi Ayan. kung wala si Maria, wala tayo. Okay, very Okay. good. Okay po. Sige po. Okay. May papasa ka pa? Pinapasa ka. Sige. Ayan, no. Thank you para po dun sa mga sagot ninyo, no, sa patungkol kay Maria, no. So, tinanong ko si Ate Mars, no, si Sister Mars, no, kasi yan po ang aming OCDS, no. Although magpinsan po kami, no, kasi ang OCDS, ang mga Third Order Carmelite, kasi during our Reformation, no, so sila under ng Discals, kami ang Cals. Ang Cals, yun po yung mga nakasapatos, naka-hush puppies. Sila yung mga nakapaa, Discals. Nakapaa ka ba, sister? Hindi, dapat nakapaa ka, no? So yun yan. So yun, nakatsinelas. So yun po, no, si Inang Maria. Marami tayong nalalaman patungkol kay Inang Maria, no? You can search that, no, especially doon sa ating topic ngayon sa paksa natin in Luke chapter 1, 26 to 38. Yan po yung fiat ni Inang Maria, yung pakikipag-usap ni Angel Gabriel sa kanya, the Annunciation, no? So yun po, no, na kung saan kung tayo ay nag-rosaryo ngayon ay nabangkit natin ang misteryong ito, no? So yan, the Annunciation. So yan, the same thing, napakarami ng ating litanya, no, 'di ba, kay Inang Maria. So nandoon lahat, no? Ang aking pinaka-highlight para sa akin doon is the house of gold, no? Ginintuang tahanan, no, bahay, no? Sa English ng gold is aurum, no? Kaya pag sa simbang gabi, tuwing kailan po yung tinatawag nating Missa Aurea? Hoy, nagsisimbang gabi ba kayo? O, tuwing kailan? Pang ilang araw yung natin, yung simbang gabi natin ng Missa Aurea? Nako, nagsisimbang gabi, kinukumpleto, pero hindi alam. Hoy, 10 days, 9 lang ang nobena. Pang-anim? Pang-8? Pang-5. Okay. Pang-5 dahil nasa gitna. Kasi nasisilayan na natin yung kaganapan ng pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga, sa panganganak, di ba, sinusukot na yan. Oy, ilang centimeter na lang, yung ganyan, di ba? Yung mga, nakikita ko na, may crowning na, di ba? Pag sinabing crowning, nakikita mo na yung ulo, di ba? Yung mga ganyan. Oy, paano ba kayo nanganak? Yung mga nanay dito, buti pa ako, alam ko, no? So yun yun, no? So yun yun. So pag crowning, ibig sabihin, natatanaw na yung ulo ng batang yung sanggol, no? Ganun din sa ating simbang gabi. Nasa gitna na tayo halos, no? Yun yung tinatawag nating Missa Aurea, no? Ginintuang misa. Na kung saan yung sinasabi ko ngang House of Gold, no? Patungkol ito
doon kay Inang Maria as house of gold. Ang ibig sabihin ng house of gold dito ay yung sinapupunan ni Maria, yung matres. Yan, wala kami niyan, mga kalalakihan. Kayo lang po niya, no? Pero kapag tinabso, no, nakakalungkot, no? Alam niyo po yung tabso? Total abdominal bilateral salpingo o operectomy. Ayan. Kasama yung matres po, no? Ovary. So yun po, tatanggalin po yun, no? So yun yan. Yan, si Inang Maria ay salita niya natin, binansagan siyang house of gold, no? Ginintuang tahanan. Because doon kasi isisilang sa kanya ang ating tagapagligtas. So kailangan ginuntuan. Pag sinabi yung ginuntuan, nagliliwanag, dalisay ang puso ng isang taong ito. So that's why the right person para sa tagapagligtas natin, sa Mesiyas natin, sa paglilihi kay Jesus ay si Inang Maria. Why? Bakit pa kaya siya ang ang house of gold? Dahil unang-una ay siya ay iginiyak ng kanyang nanay at tatay. Sino ang kanyang nanay at tatay? Si Joaquin at saka si Ana, na kung saan lolo't lola ni Jesus, no? Na kung saan the Immaculate Conception during December 8 ay patungkol kay Inang Maria, yung paglilihi naman ni Ana para kay Inang Maria, no? Ibig sabihin, 'di ba nagkasundo sila bago ipaglihi si Inang Maria, si Joaquin ay hindi dapat or hindi pwedeng uminom, no, ng kahit anong alak. Kaya yung mga kalalakihan po dito ha, kapag labing-labing kay kay Mrs. malapit na po February 14, no? Hangga't maaari nasa pag-uusap kayo, 'di ba? Dapat you have the exchange or conversation. Oy, pwede ba ngayon yung mga ganyan? Hindi yung kung kailan, 'di ba? Ito mga kalalakihan na kung saan lasing na lasing umuuwi, mga ganyan, tapos alam nyo ayaw nga magpagalaw, yung mga babae, yung mga ganon. Huwag niyong pipilitin, di ba? Wala yung pagbabasbas, wala din yung ginagawang pagpapala. Ang pagtatalik ay isang sagradong gawain. Kaya nga, ito ay ginagawa sa loob ng kasal, di ba? Yung mga ganyan. Ang pagtatalik, no, ang paglabing-labing ay ito po ay pagsasagawa ng panibagong buhay, no? Usapin po ito patungkol sa gagawing buhay, no? Hindi po ito simpleng exercise lamang, no, na sinasabi ng scientifico, no, yung mga ganyan, our benefits from that. Pero alalahanin din natin sa isa't isa ang patungkol dito, no? Yung tungkol sa paggagawa nga ng buhay. So yun po. So yan, no? Kaya si Inang Maria ay naggayak, no, na naihanda para siya ang ginuntuang tahanan ni Jesus, no? Kasi mula pa lamang kay Ana at kay Joaquin ay nakipagkasundo na sila sa Diyos na si Inang Maria ang magiging nanay, no? The receptacle, the instruments para doon sa pagbabahagi ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos, na kung saan the Emmanuel, na ibig sabihin ang Diyos ay nasa sa atin, no? Ang si Jesus ang tagapagligtas natin. So doon pa lamang. So doon pa lang, meron na tayong agreement dapat. If we wanted to be somehow the house of gold, no? So yun. Kaya nga yung house of gold, pwede na natin itong mai-angkla din doon sa misa. Saan banda doon sa parte ng misa? Actually, nakikita natin to palagi, no? During December 8, no, pag nag-homily tungkol doon, dinadala ko palagi yung chalice. Okay, yung chalice, doon nangyayari yung buhay, 'di ba? Yung tinapay, 'di ba? Ay yung tinapay nagiging katawan ni Jesus. Nang nilalagay doon sa chalice, the wine ay nagiging dugo naman ni Jesus, no? Pag 'di ba, pag kordero ng Diyos, ang pare ay pumuputol ng maliit doon sa hostya at nilalagay doon sa alak, no, sa chalice, no? Kaya tinatawag nating mingling, no? Na kung saan magiging yung katawan at dugo ni Jesus. Mapapansin niyo po, yung chalice ay hugis matris din po, di ba? So yun. Tapos uterus, yung pababa, yun yung ganon. So yun po. That's why mapapansin niyo ang pare kapag humawak ay nandun sa paanan nakaganon, no? So yun. So ibig sabihin may pag-care, mayroong paglingap, no? May pag-aalaga doon sa kanyang asawa, no? Yung parang ganon. So yun po yun, no? So na kung saan ay yun nga yung katawan at dugo doon, gumagawa tayo ng buhay, nagbibigay buhay
sa atin iyon, no? So, kaya importante para sa mga kalalakihan ay dapat nating igalang, no? Irespeto natin ang ating mga kababaihan, no? So that's why kay Jose, no, sa kanyang pakikinig ay nirespeto niya si Inang Maria, no? So na kung saan ay hindi nga niya iniwanan at gayon din, no, sabi niya nangako din siya, there's an agreement na hindi na rin niya gagalawin, no, si Inang Maria, no, because ang kanyang sinapupunan is house of gold, no? So gininto ang tahanan ni Jesus. So yun po, no? Kaya nga pag mga lalaki, kapag nagkalabitan po kayo, especially sa February 14, no? Pag ayaw ng babae, ayaw, mga ganyan, no? Pero minsan po, pag sa babae po, no? Kapag pagod din naman po si mister, no? Ganyan. Masahihin nyo na lang po, ganyan, na? So yun yun. So mas nagtutulungan dapat sa bagay na yun. So yan, si Inang Maria. Aside from that, no? Ang pinaka-highlight din po doon, aside from the house of gold, no, tuwing simbang gabi, lagi natin nauulit-ulit na napapakinggan December 8, December 24, January 1, ay yung fiat ni Inang Maria, yung matamis na oo niya, no? Anong meron doon sa gospel na yon na lagi natin napapakinggan 3 beses sa panahon ng Kapaskuhan? Yun yung word sa English na behold the handmaid of the Lord, no? So yun. Naway yung ako'y maging alipin ng ating Panginoon Diyos, no? Anong ibig sabihin nun? Kaya nandoon yung pagiging mababa ang loob ni Inang Maria because siya ay nagpakaalipin, no? Hindi niya pinalandakan na, oy, ako ang nanay, no? Ako ang mother ni Jesus, no? Tapos kung ako ang nanay, asawa ko ang Diyos, mga ganon. Hindi gumanon ang ating Inang Maria. Bagkos, ang ginawa pa nga niya, nagpakababa pa, na ako'y alipin. Do you know that Maria, ang pangalan na Maria, ay hindi po talaga pangalan. It is a call of endearment, no? Parang sa atin, sa Pilipinas, sa mga Pinoy, pag sinabi mong, uy, ganda, ganon yun, no? Alikan ni, ganyan, di ba? Nini, mga ganyan. So, yun yun. So, yun yung pong pantawag ng mga Israelites sa mga batang babae. Because si Inang Maria nung time na yun, 14 years old, nini pa talaga siya, di ba? So yun yun. So, ang ibig sabihin ng Maria, maganda. Kaya, pag may mga nakakabit na pangalan sa inyo, Maria, Amor, Maria, ganyan, di ba? Ibig sabihin, maganda. Baka mamaya magpalit na kayo ng pangalan na magpadagdag na kayo. Ayun, no? Di ba sa palengke, pag oy, pogi, di ba lahat nagtitinginan. Yung mga, oy, ganda. Yung mga ganyan, magtitinginan lahat. Yung mga feeling maganda, talagang lilingon, di ba? Yung mga ganyan. Talagang sway-sway pa yung buhok, yung mga ganyan. So yun yun. Si Maria, yun nga po. Ibig sabihin, Maria, maganda. So yun po, maganda ang puso, dalisay ang puso, malinis ang puso, no? Si Inang Maria. Kaya sinabi niya, nang nagulat, di ba? Nagulat si Maria doon sa announcement, no, annunciation ni Gabriel, no, Angel Gabriel, no, na ikaw ang magiging nanay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sagot niya, ako ang magiging nanay, mga ganon, kasi na ako'y dalaga. Ibig sabihin po ng dalaga, ng virgin, ibig sabihin po nun, it's not about the physical virginity, but also patungkol po sa sitwasyon ng Israel. Pag sinabing dalaga, hindi ka po kasama sa census. Hindi kasama ka sa bilang. Di ba? We have the book of Numbers, di ba? Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers, no? Sa Numbers, yung nabanggit po doon ng mga census, mga numbers doon, ay hindi po kasama ang mga kababaihan. Pasensya po. Ganon, no? Mas lalo na pagdalaga, no? So yun po, at saka balo, widow, no? Anong meron po doon sa mga dalaga? Kasi kapag may asawa ka na, ang mga kalalakihan po noon, kaya po nagkaroon ng multiplication of loaves, no? 'Di ba? Nagkaroon ng milagro nung time na 'yon, 'di ba? Ang dinala lang kay Jesus ay 2 isda, 5 tinapay, no? Paano niya naparami 'yon? Because paano niya napakain yung 5,000 katao at kasama doon, hindi kasama sa bilang ang mga kababaihan at nakapagpuno pa sila ng 12 baskets, no? So yun yan. So yun po. Kasi ang mga kalalakihan, no, especially yung may mga trabaho na, weekly, they have the ayuda ng 2 isda at 5 tinapay. So yun po.
ang milagrong nangyari po doon ay yung pagbabahaginan ng mga lalaki sa mga kababaihan, sa mga bata, sa mga balo. So yun po, no? 5,000 katao na lalaki ang nandoon, ang 5 tinapay na hawak-hawak nila at 2 isda ay binagbahagi-bahaginan sa bawat isa't isa. Hindi si Jesus ang nagdulot ng milagro dito, bagkos yung milagro ng pagbabahaginan. No? So yun po. Kaya ganun na lamang ang pag-aalala ni Inang Maria na ako, wala nga akong hawak na 2 isda at 5 tinapay. Ako pa magiging nanay ni Jesus, yung mga ganyan. No? So yun. So from that point, no, ay binigyan din siya ng guide katulad ng ginawa ng anghel kay Jose, no? Huwag ka mag-alala, no? May ikaw ipapakasal kay Jose. So paano nagpanagpo nga ba si Jose at si Maria? There is a legend story, no? May tinatawag po tayong canonical and non-canonical books, no? I think there is a gospel, no? Hindi gospel ng 4 na meron tayo, Juan, Marcos, Mateo, at saka sa Lucas. Lahat po ng mga na-apostoles, nakagawa po sila ng ebanghelyo, no? But somehow, hindi po to nailathala. Yung mga hindi nailathala, tinatawag po natin non-canonical books, no? So yun po, hindi po isinama po yun sa Bible. So, paano naging right person, naging right man si Jose para kay Maria? Alam niyo po ba, nung sa panahon po ni Jose, si Zechariah ay siya yung high priest. Zechariah ay may tungkod. Di ba ang mga obispo, di ba meron silang crucier, mga tungkod na hinahawakan. So high priest po nun si Zechariah. So nang hinahanapan ng boyfriend, ng mga asawa si Maria, so parang may agreement po noon, di ba, pag nag-aasawa. Pinagpasa-pasa daw po yung tungkod doon sa pinahilera pala yung lalaki, pinatawagan lahat ng mga lalaki, tinatawagan lahat ng mga kalalakihan sa purok na ito, yung parang ganon. So yan, pinapila. So pinagpasa-pasa yung tungkod hanggang dumating kay Jose. Kay Jose, kaya nasan yung wala na si Jose? Ayun, meron dito sa yan, pero naging gold yung kanyang Yung tungkod ay nagkaroon ng lili, no? Namunga or may sumulpot na bulaklak ng lili. Sa atin sa simbahan, ang bulaklak na lili ay ibig sabihin dalisay, banal, no? So yun po. So he's the right man para kay Maria. Dahil si Maria ay dalisay at gayon din malinis ang kanyang puso. So yun po, legend story lang po ito, no? Na kung saan sa ibang gospel po ng mga apostoles natin na ilathala, no? So Gospel of Thomas, Gospel of James, yung mga ganyan. Kahit nga si Judas meron, di ba? So yun yun. Pero hindi po yun nailathala dahil non-canonical, no? Kasi wala pong connection doon sa ating Bible, no? So yun po. So yan. So kaya si Maria ay hindi nag-alala dahil alam niyang ang ibibigay din sa kanya ay mayroong dalisay ang puso at they're actually matched, no? Ang galing talaga ng anghel, no? Ang galing talaga ng Diyos. Kung kayo ay nais niyo parang mag-blind date, tapos di ba may tinatawag tayong parang minamatch, no? Para sa Diyos lang talaga ang magbibigay talaga sa atin ng pinakamagandang match, no? Yung parang gano'n. Kaya huwag niyo po sisisihin mga ina, mga dito, mga kasal na binigay mo naman sa akin, Panginoon, bakit sugolero naman? Bakit naman mananabong yung mga ganyan? Bakit naman lasenggo yung binigay mo sa akin? But by the way, you are perfect match, no? So yun po yun. Hindi ko lang alam kasi mga ganyan, no? Hindi nyo lang alam, hindi nyo lang nakikita sa isa't isa. Bakit tumagal kayo? Bakit nagtagal kayo? Di ba? Bakit umabot kayo 30 years, no? Yung mga ganyan. Reklamo ko rin ng reklamo. You have that complaint, pero nagtagal kayo, yung mga ganyan. So yun yun. Ibig sabihin, match pa rin kayo, yung mga ganyan, no? Kahit yung, di ba? Kaya nga hindi nagbuwag, ibig sabihin ng buwag naghiwalay, yung mga ganyan, no? So, yun. You are actually perfectly matched, no? Yung mga ganyan. Kaya huwag niyong antawag dito, yung ipupush yung personal, no, na interest. Hayaan niyo ang Diyos, hayaan niyo ang kamay ng Diyos ang kumilos sa pamamagitan na ito, no? So yan. Kay Inang Maria, yun nga, when she said her fiat, na kung saan yung matamis na oo niya, at gayon din, wala siyang alinlangan sa kanyang para sa pagdadala sa ating Panginoong Hesukristo, ayun nga dahil nga bago siya magsabi din ng piyat, no?
alam na niyang mahal kasi siya ng Diyos, no? Mas maigting ang magandang plano ng Diyos para sa atin, no? Naging bukas ang kanyang puso sa lahat ng bagay. And most probably, she already felt na ako talaga ay yung mga ganun, yung parang ganun, ako talaga yung karapat-dapat at ayoko nang sayangin at ayoko na rin paghintayin pa ang Diyos na maganap ang kanyang plano sa sangkatauhan dito sa mundo, no? Mundong ibabaw. Parang sa bukasyon po yan, no? Let me also share with you, no? Sabi ko nga talaga, ito lagi ko itong sinasabi, ayoko po talaga magpare. Pero wala talaga, ang lakas ng hatak eh, no? Alam niyo po bang lumabas po ako ng 5 taon, no? Pumasok po ako 2004 sa Carmelites din po, no? Lumabas po ako ng 2009 and then nagkapanag po ako ng formator ko na nagpalabas sa akin 2014, no? Sabi niya, balik ka na, yung mga ganun. Sabi ko, ayoko na kasi ayokong uulit-ulitin yung proseso. Alam niyo po pag seminarista, talagang halong katin yung kabuuan ng yung buhay, yung mga ganyan, no? So yun. Pero yun nga, inisip ko na rin din na kung sa Diyos nga, wala tayong maitatago yung mga gano'n, no? So kasi parang ang pagpapare, public figure na rin, public servant na rin, no? So kailangan may mahilongkat talaga yung no? At gayon din maisiayos ito. Ganun din yung nangyari siguro marahil kay Inang Maria, no? Na kung saan masakit yung pinagdadaanan ng proseso at gayon din pag hinayaan mo na lang talaga ang Diyos, no? Ibibigay, no? Yung mga ganyan. Hindi naging mahirap na sa akin yung pagbalik ko ng 2014 hanggang naging pari po ako, no? Pero mahirap in the sense na talagang yun nga, no, mag-aaral ulit, may mga proseso sa psychology, yung mga ganyan, no? So kailangan may pagtagpo-tagpo, tagpi-tagpi pala sa proseso, yung mga ganyan, yung ating buhay, no? Para pag harap sa tao ay hindi lumalabas yung issue. Kaya minsan, di ba, may parang mainitin ng ulo, ganyan. May mga ayaw mamansin, may mga supladong pare, ganyan. So yun yun, no? Kasi hindi na pagtagpi-tagpi, no? Hindi na iayos doon sa itong mga nandito, pinag-uusapan yung Paris Priest nila. Huwag ganun. Unawa sa, pinagdarasal. Okay. Mali yung pandinig ko. Sorry, hindi po namin kayo minamarites dito. Pero yun nga, no? So, yun nga, dapat katulad nung ginagawa ni Jose, inuunawa, no? At gayon din ay nagpapakababang loob din tayo pagharap natin sa isa't isa, no? Yan. So, yan, yung kay Inang Maria. And yun nga, no, aside from yung pagiging house of gold, pagtanggap niya ng pagiging alipin ng Diyos, ay si Inang Maria sa lahat ng bagay ay naging bukas, no? Naging open siya. At yun din, mapagbigay, no? So yun. Hindi, kung hindi sa kanyang kababaang loob, yun nga, no, hindi nga magaganap ang lahat na ito. Mula doon sa ministro ni Jesus ay nandoon si Inang Maria, no? Hindi niya iniwan ang kanyang anak, no? Na kahit sikat na, no? Siguro probably kung may Facebook nga noong panahon sila si Jesus at saka si San Juan Bautista, napakaraming followers, no? Napakaraming mga likes kapag sila ay nagla-live siguro, yung mga ganyan. Pero hindi nawala ang Inang Maria at naging nanay talaga siya kay Jesus kahit siya ay matanda na. Kaya nga ako rin po, no, siguro may bahagi ko rin po, no, kahit na ganito po ang edad ko, 40 na po ako, 42 na po ako sa taong ito, ay gusto ko pa rin sumiksik sa kilikili ng nanay ko, yung mga ganyan, no? Gusto ko pa rin katabi sa pagtulog ang nanay ko. May mga ganong instances pa rin, no, yung mga ganyan. Minsan nga yung nandun yung ex-girlfriend ko sa bahay, sabi sa akin ng nanay ko, bakit dito ka natutulog? Sa kama. Bakit gano'n? Alam mo naman sa sahig ako, hindi. Bang gano'n? Doon ka sa girlfriend mo, yung mga ganyan. Sabi ko, bakit? Gusto ko sa iyo eh. Yung gano'n eh. So yung mga gano'n. So yun yun, no? So iba pa rin. Nagpakananay pa rin si Inang Maria kay Jesus. Imagine, di ba? Remember the milagro doon sa wine, di ba? Yung sa wedding at Cana, di ba? Sinabi ni Inang Maria talagang frankly sa kanyang anak na si Jesus, "Hoy Jesus, wala na tayong pangtoma dyan sa mga bisita natin kasi yung apostoles mo, sinama-sama mo pa." Yung mga gano'n, no? So yun yan. Kasi sila yung sponsor. Marahil si Inang Maria, siya ang ninang doon sa ikinasal, di ba? So yun yun. Ang toka nila ay wine, no? Inumin doon.
Pero si Inang Maria, bilang isang ninang, ito pag magninang kayo sa kasal, hindi siya doon ng parang pageant na, oy, kumare, ganyan, mga ganun-ganun. Pero nasaan si Inang Maria? Nandoon sa kusina, nandoon, chinecheck niya na ilang barrels na lang, ilang drum na lang yung ating wine, yung mga ganun-ganun. So yun. Nang sumagot si Jesus, nasundan ninyo yung isang yung naglalakad na yon, si Jesus din, tumador siguro to, alam niya kung nasaan yung may mga maraming wine, no? So yun. Ang sinabi ni Inang Maria, sundan nyo na lang anong sinabi ni Jesus ng aking anak, at yun din para meron tayong supply pa ng wine, no? So yun. So nakihingi nga yung apostoles, yung alagad nga ni Jesus doon, no? So yun, si Inang Maria ay hindi nawala sa tabi ni Jesus. From womb to tomb, di ba? Imagine nung ipapanganak si Jesus ay talagang iwas-iwas, no, yung mga ganyan na kung saan ay sana may panganak niya ng maayos, pero ang tumanggap ay nilagay sila doon sa sabsaban, no? So siguro sabi niya si ni Maria, mas mariing dito ko na lang sa tawag dito, ipanganak, isilang si Jesus sa sabsaban, no? Kaysa naman sa mga tahanan na magaganda pero napakasama naman ng ugali, yung mga gano'n, no? So yun. So kaya doon na lang sa sabsaban, no? The same thing from the tomb, no? Na kung saan ay talagang napakasakit, no? Doon para sa ina, no? Siguro marahil sa inyo yung pag may mamatay na anak, no? At gayon din mas lalo na yung ibinababa sa krus, tinatanggal, di ba? Yung bawat pako na itururok sa kamay at paa ni Jesus, tapos tinusukan pa ng spear ang kanyang tadyang, no, ang tagiliran ni Jesus, no, napakasakit noon, no. So na makita ni Inang Maria. So hindi nawala si Inang Maria sa lahat ng bagay, no, dahil nga sa kanyang agreement with her fiat sa ating Panginoon Diyos, no. Si Inang Maria ay hindi lamang naging simpleng receptacle ni Jesus, no, bagkus yung pagiging instrumento niya ay tuloy-tuloy magpasangga ngayon, no? Kaya yung mga deboto ng ating Inang Maria sa lahat ng bagay ay nakikita natin sa aparisyon, nakikita natin sa mga himala o milagro na nararanasan natin ngayon, no? Kung si Inang Maria ay hindi nagkaroon ng mababang loob, hindi magiging mapagbigay si Inang Maria. She is the good example also, kaalinsabay kay Jose, na pagiging mapagbigay, no? Naging tagapagdaloy. So sabi ko nga palagi sa homily ko, pagpapaalala sa amin sa ordination, kaya nilalangisan ang aming kamay, no? It's not only just to anoint or somehow or lagyan lamang para i-consecrate, no? Na kung saan ang hahawakan lamang ay hostia at saka chalice. Siyempre, humahawak din kami ng pagkain, humahawak din kami ng pera. Pero lahat ng ito, yung mga dumadaloy sa amin ay dudulas, no? At magiging instrumento rin kami katulad ng Inang Maria sa pagbibigay sa mga lubos na nangangailangan, no? Imagine si Inang Maria ay walang-wala, alipin, di ba? No, na kung saan wala nga siyang ayuda na 2 isda at saka 5 tinapay, pero siya pa tong nagpapadaloy at nagbibigay sa ibang tao, no? Mas inuuna niya yung tao kaysa kanyang sarili, no? So yun po. So pagpapaalala din sa amin yun bilang mga pare, no? Once that you have given us something for us, no? Kaya sabi ko sa inyo, wag po kayo magtatampo, wag kayong magseselos, wag kayong magagalit, wag kayong magsasawang magbibigay sa mga pare at nakikita ninyong pinamimigay, no? Yung mga ganyan sa ibang tao, no? Mga ganon. Kasi ay kung ako lang naman yun at kakainin ko lahat yan, naku, Diyos ko, umabot po ako ng 110 kilos nung nakaraang pandemya, yung mga ganyan, kasi sunod-sunod yung bigay sa pare, di ba? Yung mga ganon. Pupunta sa kumbento, magbibigay. Pero yun nga, kung hindi ko pinagpadaloy, no, hindi ko pinamigay, yung mga pinamimigay, mas lalo nang nandun ako sa kabanatuan, no, siguro inatake na ako sa puso, yung mga ganyan. Ngayon po nga po, ang taas ng cholesterol ko, no, so yung mga ganyan. Kasi dulot to ng Christmas magpasa hanggang ngayon, no? So yun yan. So kaya kailangan ipinagbabadaloy. Huwag po kayong masusuya, huwag po kayong magtatampo pag pinamimigay namin ito, no? So yun. Mas lalo na kapag yung tinumis, yung mga ganyan, sarap-sarap. So yung tinumis sa sa kabanatuan, yung talagang maalat-alat at saka maasim-asim talaga na balun-balunan, mga ganyan laman loob ng ng baboy, no? So yun yan. So tapos pag nakita ninyong, bakit hindi mo
Padre, yung t-shirt, bakit nakita ko sa kanya mga ganyan? Kasi naman, medium po yung binigay ninyo. Nung medium po ako, nung 21 years old pa ako, 42 na po ako ngayon. So, XL na po yung t-shirt ko. 2XL na po minsan, yung mga ganyan. Kaya wag po kayo magagalit. Kasi yung iba po kasi na binibigay ng mga t-shirt, yung nakabuka yung yung bunganga ng buhaya, yung mga ganun. Siyempre, mahal yun. Tapos makita nilang nandun sa ibang tao, yung mga ganyan, na hindi ko naman kaano-ano. So, yun po. So, kaya talagang mag-iisip na sila na bibigyan ko pa ba doon si Padre, i-Gcash nyo na lang po. Para ako na lang po bibili, no? So yun yan. So yan, no? So ganyan si Maria sa lahat ng bagay, naging mapagbigay kahit na nawala na sa kanya si Jesus, no? Kaya kung hindi siya naging mapagbigay, mababa ang loob, naging maramot siya. Merong, di ba, may mga nanay, may napanood ako sa pelikula, parang gano'n, hindi ko ipapanganak to, bahala kayo, mga gano'n, di ba, yung mga gano'n. Kasi galit na galit kay Mister, yung mga gano'n, dahil sa selos, yung mga ganyan. So, hindi naging gano'n si Inang Maria, no, na siguro kung inisip niya, di ba, yung takas ng takas, di ba, may mga nanay siguro, huwag ko lang kaya ito isilang, yung mga gano'n, no. Pero hindi inaisip yon ni Inang Maria, bagkos ay talagang kahit sa bingit ng kanyang kamatayan ay talagang kailangan niyang ipanganak ito, no? Voluntary niyang ginawa ito, no? Kahit malayo ang puntahan. Imagine, 'di ba, nung naglihin na siya kay Jesus, bumisita pa kay kay Elizabeth, kay Isabel. Mula po dito sa Maynila, siguro ang kalayo hanggang sa La Union. Ganun po yung tinakbo ni Inang Maria. And imagine, wala pa pong kabayo yun. Ang kabayo ay ginagamit lamang po ng Romano. Ang ginamit lang ng, di ba, asno, no? Kung saan, yun po ang ginagamit ng mga alipin. Kasi sa mga manggagawa, yun po ang nila. And marahil, ang kababaihan ay hindi rin pwedeng gumamit ng asno, no? So yun po, imagine, yung panganib na sinuong ni Inang Maria. Very symbolical po yun, yung pagpunta niya kay Elizabeth. Ganon din yung kanyang paglalakbay para sa kanyang pagdadala kay Jesus at gayon din sa pag-aalaga niya bilang isang ina ng Diyos. No, kaya tuwing January 1, naririnig natin ulit yung kanyang fiat, no? Bilang kaya pinagdiriwang natin hindi lang New Year, di ba? As Mary, Mother of God, Theotokos, no? So yan po, no? So yan ang ating patungkol kay Inang Maria. So lastly, so we have already Jose and Maria. So madali na ito bilang isang Mesiyas, no? So kasi tinakil natin yung magnanay. Siyempre, saan pa ba magmamana ang ating Panginoong Jesus kundi sa nanay at tatay? Kaya importante po sa inyo, sa mga magulang, sa loob ng tahanan, no, na maging ehemplo tayo para sa ating mga anak, no? Gagayahin at gagayahin, 'di ba? Sabi nga, kung anong nakikita sa mga matatanda ay gagawin ng bata o gagayahin, gagawin ng bata, no? So, hindi magiging Mesiyas, hindi magiging tagapagligtas si Jesus kung hindi niya naranasan yung kanyang magandang pagpapahalaga na natutunan niya sa kanyang mga magulang. And it's because also of his lolo and lola, Saint Anne and Joaquin, no? Na kung saan doon pa lamang ay natutunan na niya. So, yun din. At sa kanyang nakaraan, kaya pag simbang gabi, 'di ba? There is a genealogy, no, of Jesus, no? Pero nitong nakaraang simbang gabi, hindi po natin 'yan nabanggit kasi tumama ng Sabado ng simbang gabi, no? So kaya yung genealogy supposedly po 'yan Ang ginamit po natin is the Sunday mass readings, no, pag Sabado ng gabi. So yun po, kaya hindi natin nagamit po yung genealogy. Na kung saan mula doon kay Adan hanggang kay kay Abraham, Isaac, kay David, 'di ba? Na makikita mo pinatawad 'yon ni Jesus, no? Na kung saan ito si David, mga ganyan. Ito si ganito, 'di ba? Yan yung mga great grandfathers mo, mga ganyan, mga ninuno mo, pero sila ay natalisod minsan, nagkasala sa Diyos, yung mga ganyan. Pero sila ay bumangon pa rin, no? So yun. So doon naman si Jesus inunawa, no, pinaintindi sa kanila siguro ng kanyang magulang because the tradition of Israelites is by bibig, by mouth, no? So lahat ay kwento. Siguro nung time na yon, sabi ko nauso na nga rin ang Marites nung time na yon, pero sa loob ng tahanan,
Kaya importante na ikwento, ipaliwanag ang nangyari doon sa inyong pamilya. Kaya nga, if you have time, no, kailangan mag-reunion habang buhay. Hindi yung magre-reunion kayo pag may patay kayo, yung mga ganyan. Ano naman, no? Medyo ano naman tayo, delikadesa naman dun sa patay, no? Yung mga ganyan. Tapos picture-picture pa kayo sa bangkay, sa kabaong, ganyan-ganyan, no? So yun. Tapos dun na kayo magre-reunion. Hindi, you schedule a reunion. So marahil ganun ang ginawa din kay Jesus ng kanyang mga kamag-anak, no? At mas lalo na ang kanyang magulang, si Jose at saka si Maria, na ipinakilala sa kanila, ito, nagkamali ito pero bumangon yung mga ganyan-ganyan. So, si Jesus, nalaman niya yung mga ganyan. No? So, although anak siya ng Diyos, pero ay nagpakababa at the same time ay kinilala niya ang mga ito. Kaya nga kahapon, anong okasyon natin kahapon? Candelaria. Okay, ang pagdadala kay Jesus sa templo, no? Presentation at the temple, no? Kung saan ay maha-highlight pa rin yung pagiging masunurin ng mag-asawa, no? Na kung saan kahit hudyat ito or mitya ito ng kamatayan ni Jesus, no? Kasi pag present mo, kasi isusulat po yan sa census, no? Anong pangalan? Jose. Anong pangalan ng anak? Jesus. Anong gender? Lalaki, mga ganon. So yun yan. Ilang araw na? 8 araw, mga ganon. So yun. Na kung saan, in the presentation, kahit alam nilang ni Maria at ni Jose na magiging mitya ito ng kamatayan ni Jesus, no? Pero sumunod sila, tumalima, dahil nga doon sa kautusan ni Moises, di ba? Dapat nga ang i-offer nila ay, ano ba dapat nilang i-offer na hayop? Ha? Anong pato? Dove, yes. 2 turtle doves. Diba? Meron tayo sa kanta natin ng Christmas song. Diba? So yun. 2 bato-bato. Pares ng bato-bato. Pero ang inalay nila ay si Jesus. The perfect sacrificial lamb. No? Kaya nga yan yung binabanggit natin sa misa, ang kordero ng Diyos. The Lamb of God. No? So yun. Na magliligtas sa atin. So paano siya magiging tagapagligtas? Paano siya magiging Mesiyas, no? Na kung saan ay konektado nga ito sa magnanay o sa magulang ni Jesus, no? Sabi ko nga kanina, yun nga, no, yung kababaang loob ni Jesus, no? Kung hindi rin siya nagpakababa at hindi siya naging tao, no, nagkatawang tao, in the Hebrew term, no, mas maganda to sa Hebrew, dabar. Parang yung iniinom na na alak, dabar. Dabar, ibig sabihin, nagkatawang tao, no? Na kung saan si Jesus from word naging flesh, no? So yun. So ibig sabihin, yung promise ng Diyos ay hindi napako, no? Kaya tayo hamon din sa atin ito. Yung ating pagpapanalangin, no, na kung saan minsan sa ating pagsisisi, sa ating pagkukumpisal, di ba? Panginoon Diyos, hindi ko na po ito uulitin, mga ganyan-ganyan. Dapat maging dabar yan, no? Dapat hindi mapako yung ating mga pangako sa ating Panginoon Diyos, no? Na kung saan si Jesus ay isinakilos lahat, isinaganap ang lahat na ito sa pamamagitan ng kanyang pagpapahalaga na namana kay Jose at kay Maria. Naging masunurin, no? Naging mapagnilay, mapagdasal. O kaya in many ways, sa kanyang paghihiling, in ministry of healing, paggagawa ng milagro, di ba? At yun din sa pakikipagkapwa-tao ay nagdadasal siya palagi, no? Di ba? Kaya nga tinuruan tayo ng Lord's Prayer. Kaya nga ang tawag niya is our Father, no? Hindi my Father, no? Hindi Diyos. Kapag kagad siya pag nag-acknowledge doon sa kanyang prayer, no? So yun. Pero in many ways, yung nagpakababang loob siya na sundin ang loob mo, no? From that point na ibig sabihin, hindi naman niya inihiwalay ang kanyang sarili sa ating Panginoon Diyos, pero hinahayaan niya ng ang Diyos ang kumilos din para sa kanya, no? So yun. Para maisaganap nga niya ang pagliligtas. Kasi pag siyempre tao siya, minsan nakakalimutan din niya siguro na siya ay anak ng Diyos, no? Barahil mauna din siguro ang personal na interest, no? Na huwag na lang, hindi na lang ako magpapapako sa krus, hindi na lang ako pupunta doon sa Capernaum, hindi na lang ako magre-recruit ng 12 apostles, yung mga ganyan-ganyan. Siguro kung hindi niya isinagawa yun, hindi tayo maililigtas, no? Yung mga ganyan. Kaya that's why hinayaan niya ang Diyos ang kumilos, no? Kaya nga siguro nakakatakot, 'di ba? Nakakatakot, napakasakit ang mapako sa krus, 'di ba? Yung
mahiwa nga lang tayo, 'di ba, ng mga kutsilo, somehow ng aksidente lamang tayo, kahit 'di ba pag nag-garden tayo, mahiwa tayo ng tinik ng rose, 'di ba? Napakasakit yung mga ganun. Paano pa kaya yung mapako, no? Pero hinayaan ng ating Panginoong Hesus na maganap ito para maligtas lang tayo. Ma-realize lang sa atin na ganun tayo kamahal ng Diyos, no? And imagine sa cross, 'di ba? Na yung kanyang pagbibigay ng kanyang sarili sa cross na nakikita natin, 'di ba? Wala siyang magawa, 'di ba? Na kung saan nakabukas lamang ang kanyang balikat ng kanyang bisig, no, para sa lahat, no? At gayon din ay ibig sabihin, hahayaan din natin ang ating sarili na ganyan din kalaki, no, ng ating pag-uunat ng ating mga bisig, ng ating mga balikat para sa ating Panginoon Diyos, no, na bukas natin tatanggapin sa lahat ng araw, no? So yun. So kaya nga kahapon, sana maging aral din sa atin, no, maging ehemplo din sa atin yung sinabi ni Simeon, no, na pwede mo na akong kunin, Lord, no? Anong sabi kasi ni Simeon doon? Kasi nakita ko na ang tagapagligtas, nakita ko na ang Mesiyas when Joseph and Mary presented Jesus doon sa templo, no? Na kung saan ay nandoon na nga, naganap na nga, no? Na kung saan sa atin, hamon din sa atin na ibigay natin lahat, no? Na kung saan yung mga pagpapahalaga, magandang pagpapahalaga sa bawat isa't isa, no? Iparanas natin yung pagmamahal, iparanas natin yung paglingap natin sa isa't isa, no? So mas lalo na sa ating kapwa, no? So our expression of love, pagbabalik ng ating pagmamahal sa ating Panginoon Diyos ay sa pamamagitan ng pagtulong, no? Na ating mga natutunang pagpapahalaga mula kay Maria at saka kay Jose. Tayo ay magiging tagapagligtas din tayo sa pamamagitan ng gawain ni Jesus kung ginagawa natin itong nagpapadaloy ng grasya at gayon din ng pagpapala sa iba't ibang kapwa natin, no? At the same time ay ganun po sa mga lubos na nangangailangan na sa atin, no? And sa mga sa laylayan ng ating lipunan, no? At gayon din ay maliligtas ang lahat, no? Kung tayo ay isinasakilos natin yung ginagawa din ni Jesus na kung saan ay lumalapit sa ating kapwa, no? Kaya nga importante, sabi ko nga sa inyo, the first one is reunion, no? Magkita-kita, no? Magkilanlan kayo sa isa't isa. Pangalawa, doon nyo kasi malalaman, uy, may sakit na pala si ganito, si tita, may sakit na pala si lola, yung mga ganyan. So hindi man kayo makapag-anoint bilang mga laiko, no? Katulad namin mga pare, no? Na kung saan, sabi ko nga, jokingly, no, wag po kayo sa akin magpapa-anoint kasi pagtalikod ko palang patayin na, gano'n, no. Sa kabiyaw talagang ayaw na nila ako. Sino po mag-anoint? Si Father Mig. Ay, ayoko po. Ganyan. Gusto ko ba si Father Benes na lang, gano'n. So yun yun. So yun yun, no. So yun, no, pagdalo sa mga may sakit, no, especially we're going to have our celebration of Our Lady of Lourdes February 11 sa Sunday, no. So wag niyo nang paabutin, no, ng World Day of the Sick, no. Bisitahin at bisitahin, no. So kasi sa pamamagitan noon ay isasagawa natin yung pagiging mapagkumbaba. Marahil yung may sakit na yun na kamag-anak natin ay naging matindi nating kaaway, no. Siguro sa pagpapatawad natin at paghingi din natin ng pagpapatawad sa kanila, mapapagaling natin sila sa mga ganon. Sa pamamagitan ng ating kababaang loob. Di ba? Pagkaaway natin, pag nakikipag-away tayo, hindi umiiral sa atin yung kababaang loob, no? Yung mga ganyan. Ay, hayaan mong mamatay yan, yung mga ganyan-ganyan. Pero hindi yung mga ganon, no? Kasi it will be also charged to us, no? Natatanungin tayo at the end of our life here, no? Sa takip silim ng ating buhay, no? In the twilight of our lives, sabi nga ni San Juan de la Cruz, isang Carmelita, we will be judged according how we love, kung paano tayo nagmahal, no? Naging tagapagligtas din ba tayo ng ating kapwa, no? Na si Jesus, na kahit kaaway niya at alam niyang magluluklok ito sa kanya sa kamatayan, ay minahal pa rin niya, nilingap niya. Tomorrow will be the gospel regarding doon sa pagpapagaling sa binan ni Simon Pedro, di ba? Ang si Simon Pedro, yung binan niya, ay doon nagtampo si Pedro kay Jesus. Kaya nga doon mangyayari in our Lenten season na i-deny niya ng 3 beses si Jesus. Kasi pinagaling ni Jesus yung binan, di ba? Alam naman natin ang binan at saka, di ba, yung lalaki or minsan yung
basta magbiyanan, di ba? Mag-in-laws ay hindi magkasundo. Yung mga ganyan, walang yato sa Jesus. Sabi ni Pedro, pinagaling tong biyanan ko. Gusto ko na nga mamatay. Ganun, no? So, yun. So, in many ways, so yun, no? Si Pedro, no? Makikita din natin yung conversion doon ni Pedro na pagiging matampuhin, pagiging hari ng sablay, na magiging tagapagligtas din, no? Dahil inunawa niya yung pagmamahal ni Jesus, the concern of Jesus to him, no? So gayon din tayo, kapag hindi nanguna sa atin ng kababaang loob, no? Na naman na nga ni Jesus kay Inang Maria at kay Jose, no? Hindi natin masasagawa yung pagiging mapagbigay, no, sa isa't isa. Hindi natin magagawang sumunod sa isa't isa, no? At yun din tumalima sa Diyos, no? Kahit anong plano, magandang plano at latag ng Diyos sa atin na ito mas maganda sa akin, mas malaki ang bibigay ko sa iyo, ay hindi tayo makakatanggap na ito ng pagpapala nito. At higit sa lahat, no, hindi tayo magiging tagapagligtas na katulad ni Jesus, hindi tayo magiging liwanag, magiging kandilarya na ating pinagdiriwang kahapon, no? Magpasangga ngayon, hindi natin mapapagaling, di ba, sa pamamagitan ni San Blas, no? Yung patron para sa mga lalamunan, hindi tayo makakagawa ng pagpapagaling kapag may bigat ang ating puso, no? Kapag tayo ay nangunguna ang mapagmataas nating puso, no? Dapat ito ay palagian pa ring dalisay, tawag nito, house of gold ang ating sarili, at gayon din malinis, no? At gayon din mababa ang ating kalooban sa lahat ng bagay upang maging Mesiyas, tagapagligtas ng ating kapwa, at maiakay natin ang lahat pabalik doon sa kaharian ng Diyos. So yan si Jesus bilang isang Mesiyas na ating ehemplo sa araw-araw, dahil ito sa pamamagitan ng kanyang nanay at saka tatay naging mapagkumbaba, no? In that way, no, sabi ko nga, itong pagpapakumbaba, no, ito po ay isang pagpapahalaga sa likod ng pagpapatawad, no? Sa pagpapatawad kasi ay lahat ay nagagawa mo, no? Pag pinili mo sa buong mag-araw, sa pagising mo pa lamang ay pinatawag mo na, no? At kung ano man mangyayari ay pinatawad mo na dahil nagkaroon ka ng kababaang loob, no? Sabi ko nga sa mag-asawa, sa kasal, no? Kapag hindi na muna ang pagpapakumbaba, hindi kayo marunong umunawa, umintindi sa isa't isa. At yun din, mas lalong-lalo na, ang tawag sa inyo ay mga abnormal na tao, no? So you are insane, mga baliw na mga nilalang, no? Hindi kayo tatawaging anak ng Diyos kung hindi kayo mapagkumbaba. Palaging gulo ang dulot na ito, no? Hindi tayo makakapagligtas ng bawat isa't isa. Kaya kung gusto nyo, kayo ay matawag na mga anak ng Diyos, manguna sa atin ang pagpapakumbaba. Ang tunay na nagmamahal ay may mapagkumbabang puso. Ang tunay na nagmamahal ay marunong umunawa. Ang tunay na nagmamahal ay marunong umintindi sa lahat ng sitwasyon. At yan ang ipinakita sa atin ng banal na pamilya na ni Jesus, Maria at Jose, na sila ay nagmamahalan sa isa't isa. Imagine also the Holy Trinity, si Jesus, the God the Father, God the Son, and the God the Holy Spirit, ay nagkakasunto dahil sila ay may pagmamahalan sa isa't isa. Kung nais ninyo at tayo rin mismo ay magkaroon ng pag-uunawaan sa isa't isa, ay dapat marunong tayong magmahal, umintindi, at kumalinga sa bawat isa. Ito po ang inyong misyonaryong galang oso, ang inyong pong Papa Bear, Reverend Father Miguel Juarez Condes ng Order of Carmelites, nang sasabi sa inyong sumayin nyo ang katotohanan. Ayan, maraming salamat po, Father Migs. Maraming salamat mga kapanalig. May natutunan po ba sila? Parang ang hina na naman. May natutunan po ba sila? Mahina pa din. Mahina pa din. Gutom na po kayo? Ayan po, ayan. Maraming salamat po, Father Migs, sa ating magandang topic, ang Jesus, siyang ating tagapagligtas at ang kababaang loob ni Maria at Jose. Ayan, mga kapanalig, sa mga nanonood po sa ating Sky Cable channel, sa mga kapanalig po natin na hindi pa po kapanalig member, ayan po, maaari po kayong mag-text o tumawag sa 0917-621-1902 para po mag-registered as kapanalig member po. Pwede nyo pong isan po ang inyong complete name, complete address,
birthday and ang inyong baptismal day kung natatandaan nyo pa po. Pwede rin po kayong tumawag sa 8925-7931-239 local 128-125 124-140-141 and 116 and 119. At maaari rin po kayo mag-email sa ating Gmail account veritaskapanlig@gmail.com. Ayan, Sister Jessa, bago tayo dumako sa ating raffle, ayan, gusto ko lang magpasalamat sa ating mga Kapanalig Day benefactors. Ayan, unahan ko ng Sister Jessa, ha? Ayan, congratulations kay Kapanalig Erodin Ramos, Erlinda Quinto, Celedonio Tan, Emerita Molos, Joy Romero, Jose Marfil Jr., Gloria Rojas, Valeflor or Valeflor Rapadas, Nenita Morales, Liberty Rubin, Cecilia Mandapa, Teresita Manuel, Luz Rulog, Danilo Rizada, Enrique Taranco, Luz Rodriguez, Rosemary Tadeo, Valentina Kamaligan, Paulina Andal, Carolina Navarro, Gemma Infante, Solita Perez, Nora Pangan, Nelida Ibasco, Leticia Perez, Helen Partosa, Adelaida Pasis, Belinda Padpad, Florencia Bacolor, Dr. Carolina Adaw, Virginia E. Collado, Cecil Cerezo, Felisa Cobico, Genevieve Alava, Arsenia Seralde, Leonida Aranyo, Justina or Justina Adalia, Raquel Cansino, Daisy Coloma, Lenny Banawa, Josefina Angad, at Kapanalig Roberto Angeles. Maraming salamat din kinakapanalig Josephine Ella, Norma Ligon, Marita Vargas, Ella Laksa, Mercedes Nicolas, Noida Nikdao, Richard Camaro, Josefina Alarba, Antonio Castillo, Clarita Alemania. Maraming salamat din po kinakapanalig Adelaida Chua, Nancy Cauton, Angelina Amparo, Julie Caballo, Amelia Apostol, Marivic Reves, Linda Tan, Josefino Ramos, Irene Regio, Josefina Halili, Riza Di Magdamit. Maraming salamat din kinakapanalig Valerie Daus, Mona Elisa de la Cruz, RC Florindo, Azucena Nelly Dris, Adela Gonzalez, Carmelita de Streta, Jeneline de la Cruz, Alex Galolo, Soledad Gabotnon, Lida Diongson, Andrea Luis David, Josephine Nasaire, Teresita Isaac, Magdalena Simba, Marianito G. Rivera, Roberto F. Roberto, Lucia Hilario, Bobin Panganiban, Mary Jean Palan, Anita Naval, Danilo and Onelia Quinto. Maraming salamat din po kinakapanalig Maria Teresa Rodriguez, Patricia Angelica Martinez, Nesipora Ricardo, Emma Devora Herrera, Jessica Jinky Panes, Melva and Abel Pascual. Maraming salamat din po kinakapanalig Salvador Adi Pareno, Victorino Pagsibigan, Fernando C. Vicente, Maria Ledesma Israel, Regina Natividad Jr., Erlinda M. Mangiat, Anastasia Concordia Rosette, Joyce Angeles, Aurora M. Corabo, Jonathan Edward Cruz, Carol Silvia S. Cruz, Maria Teresa A. Chica, at kay Kapanalig Dolores T. Kalubakir. Ayan, maraming salamat po sa mga kapanalig natin na naging benefactor po ngayong araw po sa ating Kapanalig Day. Ngayon, Sister Jessa, dadako na tayo sa ating raffle promo. Yes, excited na. So, ang una ko pong bubunutin ay isang mananalo ng 500 GC Pure Gold. Sino kaya ang maswerte? Sino kaya ang maswerte? Ay, maswerte nga. Congratulations kay Kapanalig Mars Mangalindan. Ayan po, pwede po naming tawagin dito si Tita Mars para po sa ating picture taking po. Congratulations po. Napakaswerte talaga ni Tita Mars every Kapanalig Day. Walang palya. Congratulations po. Dito po, sa gitna po. Kailangan yun, sister. Kailangan. Congratulations. Tingin po sa camera. Smile!
Congratulations po. Dito na tayo, sister. Opo. Gusto niyo mo mag-host? Ayan, para naman sa ating winner. Isang winner po ng aficionado gift pack. Sino yan? Congratulations, Kapanalig Victoria Sautenco. Yes. Ayan, gusto po namin... Pakuha. Ayan, maraming salamat po. Dito po tayo sa gitna, sister. Congratulations po. Sama kami. Congratulations, sister. At para naman po sa atin, ito tatlo. Tatlo ang mananalo ng Mark Cafe. Yan, tingnan natin ha. Sino kaya ang tatlong makapag-uuwi ng Mark Cafe? Ayan, congratulations kay Kapanalig Joven or Hoven Batak. Sino po iyon? Pwede po kayong pumunta. Ayun, si brother. Congratulations po. Sino yung sunod, Sister Jessa? Ang pangalawang makapag-uuwi ng Mark Cafe. Congratulations, Kapanalig Mary Ann Timboy. Oh, congratulations po. At para naman po sa ating pangatlo or ikatlo na mananalo ng Mark Cafe. Congratulations kay Kapanalig Holita Galo. Congratulations po. Punta na po dito sa harap po. Sige po, gitna po sila. Gitna po. Sige po. Ayan po, congratulations po. Yan, maraming salamat po. Congratulations po. Ayan, syempre, mga Kapanalig, huwag pa kayong mawalan ng pag-asa kasi meron pang mananalo ng 5 gift pack. So, wait na. Bunot na tayo, Sister Jessa. Una ka na. Sino kaya ang unang makapag-uuwi ng gift pack? Congratulations, Kapanalig Angelina Resurrection. Congratulations po. Ayan, para sa susunod na mananalo ng gift pack, congratulations, Kapanalig Yolanda Evangelista. Yan, congratulations. At para sa ikatlo na mananalo ng ating gift pack, congratulations kay Kapanalig Josa Sayaman. Yes. Ito naman ang isang makapag-uuwi ng ating gift pack. Congratulations, Kapanalig Flosepida Makaspak. Congratulations po. At para sa ating last but not the least, apat na sila. Sino ang isang mapalad na mag-uwi ng gift pack? Congratulations, Kapanalig Carmencita Gapasin. Yeah, dito po kayo sa... Dito po, sister po. Sa gitna po. Dito po, sister. Congratulations, Kapanalig! Congratulations and celebrations. Congratulations po. Sige
Sige po, pwede nyo na pong kunin ang inyong mga prizes po. Walang anuman po. Maraming salamat din po. Ayan, tapos na tayo sa ating raffle. Ayan, Sister Jessa, gusto ko lang pasalamatan ang ating mga kapanalig na dumalo dito sa ating live audience. Yeah, and sa mga kapanalig natin na nanonood sa Sky Cable Channel 211. And also sa ating Facebook page ng DZRV 846 at ang Kapanalig Community Page. Ayan mga kapanalig, maaari po kayong manood ng ating Kapanalig R mamaya pong 3 p.m. to 4 p.m. Kasama po natin si Brother Coy Lopez at Sister Camille Moncal de la Cruz. Program, Kapanalig R program is via on-air Sky Cable Channel 211 at sa Facebook page ng DZRV 846 at Kapanalig Community Page. Ayan, samahan niyo po si Pari Coy and Miss Camille Moncal. At sa mga kapanalig po natin na gusto po magpa-member, ayan, pwede nyo pong pwede po kayong tumawag through 0917-621-1902. At sa ating Smart, 0998-588-3660. Ayan, pwede rin po kayo through landline yung 8925-7931, 239 local 128, 125, 124, 140, 141, 119, and 116. At para po sa mga kapanalig na gusto po magpa-pick up ng kanilang pledge, meron po tayong pledge on wheels. Ayan, maaari nyo pong tawagan ng inyong mga kapanalig coordinator upang magpa-schedule. Ayan, nandyan po si Brother Roniel, si Brother AJ or Albert, si Brother Lloyd, si Sister Jessa at Sister Erica. Ayan. Pwede rin nyo pong kontakin si Miss Apple po if ever po na magpapa-pick up po kayo. At sa mga kapanalig po natin na nais pong magdeposito sa atin pong bank account, ang account team po natin, DZRV Radio Veritas Foundation Incorporated. Ayan, meron tayong bangko, meron tayong Metro Bank, meron tayong BDO, meron tayong BPI, PNB, Union Bank, and syempre meron tayong GCash, ang 0998-588-3660. At nakapangalan po yan kay Miss Apple Ann Estrella. Ayan, sa mga kapanalig din po natin na gusto pang mag-avail ng kapanalig t-shirt. Ayan, Ictus Kapanalig t-shirt. Pag nag-pledge po kayo ng 846, automatically yun po ang inyong magiging freebies. And then, pwede rin po kayong magsabi sa inyong mga kapanalig coordinator para po magpa-pick up or magbayad through GCash. Para din naman po sa mga kapanalig na gusto pang mag-avail ng Veritas Navidad, ayan, available pa po mga kapanalig. Pwede po kayong mag-pledge ng 1,500. Ayan, pwede nyo pong i-coordinate ulit sa inyong mga kapanalig coordinator or mag-text po kayo sa 0917-621-1902. Ayan, mga kapanalig, para po sa ating mga nais pa po. Ayan, so mga gusto pong mag-avail din po ng Ictus, pendant and bracelet. Ayan, available pa po yan. Pwede po kayong mag-pledge ng 1,000 para po sa maging freebies ninyo ang Ictus pendant and necklace. Ayan, Sister Jessa, may papasalamatan ka ba? Siyempre, maraming salamat sa ating mga kapanalig na nagpunta, sinamahan tayo, no? Ngayong araw na ito. Yes. Ayan, maraming salamat po sa effort po ninyo ngayong araw sa pagpunta po dito sa Veritas Chapel. And then maraming salamat din po sa ating mga kapanalig na nanonood sa ating YouTube, Sky Cable Channel 211. Ayan, maraming salamat mga kapanalig. Gusto ko rin pasalamatan ng ating mga kapanalig coordinators na si Brother Edison, si Brother Lloyd, si Brother Roniel, si Brother Albert, and syempre ang ating head sa kapanalig department, si Miss Apple Ann Estrella. Gusto ko rin pasalamatan ng ating punong abala ngayon sa ating social media. Ayan, si Mark, sa SOCMED department, and sa ating tech po si Sir Alex. Yan. Maraming salamat mga kapanalig. Sa susunod na Kapanalig Day po ulit. Ako po ang inyong lingkod, Erica Cabiles. At ako naman po ang inyong certified kapanalig Jessa Abrigo. Na nagsasabing, sumainyo ang katotohanan.